Hello mga kalakatan ka-agri all over the Philippines. Yung araw po ay sagutin po natin yung tanong ng ating isang kaibigan. Hindi natin na screenshot yung kanyang tanong. Yung tanong niyo po kasi ay kung organic ba yung lakatan natin dito. Organic ba talaga yung approach ng lakatan natin dito mga ka-agri. So sasagutin po natin yan, pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So yun po mga ka-agri. Yung tanong, organic ba itong ating lakatan o hindi? Yung sagot po, yes and no. Bakit ba yes and no? Una-una, yes. Kasi nga po, may mga puno tayo ng lakatan dito na talagang pure organic yung approach natin. Pero hindi po yun marami. Kakaunti lang. Pang personal consumption lang. At yes, at no, kasi nga po, generally dito yung mga lakatan natin ay hindi po siya full organic. Kahit na more on organic approach po itong ating lakatan, hindi pa rin po natin mako-consider na pure organic. Kasi nga po, pag sinabi nating organic, syempre po, una-una hindi tayo gagamit ng chemical na mga pataba. Hindi tayo gagamit ng mga chemical na fungicide at insecticide. Yun po. Actually, hindi po tayo dito gumagamit ng synthetic na chemicals, fungicide, bactericide, insecticide, pero po gumagamit tayo ng commercial na fertilizers pa rin. Bakit nga ba? Ano yung diferensya sa approach po ng management na natin pag-uusapan mga ka-agri? Kasi sa na try natin dito na ginagawa na nag-organic tayo ng lakatan natin dito, pwede po, pwede, kaya. Nagbubunga ba ng maganda? Yes po. Kaso lang ang diferensya pag nag-full organic tayo dito sa lakatan, laborious po siya. Laborious po siya kasi yung nilalagay nating commercial, organic na fertilizer po, pag organic approach, bawat puno po dito ng lakatan natin, naglalagay po tayo halos ng 15 hanggang 20 kilos na natural organic na mga pataba. Gaya po ng goat manure, cow dung, carabao, chicken manure, mga tawag, mga ano natin, na gawa nating mga dahon, puno, kahoy na na-decompose na natin. Halos ganun po kadami yung bawat puno na ilalagay natin sa ating lakatan pag nag-full organic tayo. Hindi pa yun doon tapos. Hindi pa po doon tapos. Simulat sa pool na nagtanim po tayo ng full organic ng lakatan. Example lang po nito, hindi ito full organic Mix po ito. Maglalagay ka dito sa ilalim ng halos 15 kilos hanggang 20 kilos. Bago po yan talaga tanim, binabasal po yan at continuous po yan. Every month nagsusupply pa tayo, nag-additives pa tayo ng kahit anong manure. And every month, twice a month po tayo nagde-drench po ng fermented plant juice, fermented fruit juice, at nag-i-spray po ng ating organic spray na wood vinegar. Ganun po siya ka-laborious. So, doon pa lang mag-iisip-isip ka, paano ako makakatanim ng ganito kalawak kung full organic? Hindi kakayanin. Second option po, market. Pagdating po kasi sa market mga ka-agri, pareho lang yung presyo. Yung tao sa ngayon kasi hindi pa rin open. Pag sinabi mo ito po kasi pure organic pag pumunta sila ng market, pag magkano yung current price doon pa rin sila sumusunod. Yung current price pa din, ilugi ako. Shadow akong lugi.
Kasi napakatagal po kasi ng tawag ng effect ng organic, pure organic sa ating mga lakatan. Kasi po slow release po yung mga ginagamit nating mga organic na fertilizer. Pag nilagay po diyan, hindi kaagad kakainin yan kasi organic po yan. Kailangan pa yan muna magiging inorganic bago kainin ng tanim. So matagal. At saka yung compare po sa dahon dito, mas green po pag hindi organic. Kasi pag organic po, medyo manilaw-nilaw yung kulay ng dahon. Pero sa bunga, pareho pa rin. Pero siyempre, sa quality ng bunga, mas maganda yung organic kasi organic po yun. Kasi nga, wala talaga siyang synthetic na fertilizer. Walang triple 14, walang urea, walang potash na ginagamit natin dito. Na nilalagay natin dito. Yun nga po, dahil sa market, hindi na po natin pinalawak ang full organic. Kasi hindi po kakayanin. Kasi wala tayong mapagkukunan ng maraming ganun kadaming organic fertilizer na malapit dito. At hindi po tayo makakahingi talagang bibili ka. So yun yung pinakamalaking diferensya. So pagdating po dito sa ating tinatawag na hindi naman pure organic, tinatawag natin itong conventional type, conventional na rin siguro, kasi hindi full organic. Hindi nga tayo dito nag-i-spray ng chemicals na fungicide at insecticide, pero gumagamit po tayo ng synthetic na fertilizer, gaya ng urea, triple 14, potassium. Naglalagay po tayo nandito kasi nga po for expansion purposes. Ano ba yung dahilan? Ito po, nag-research po tayo sa mga pantanim, seedlings nitong ating lakatan. Sa ngayon po, kasi wala na tayo talagang makikitang dito sa amin, baka mayroon sa inyo dyan, wala na po kaming makikita dito sa amin na planting material na lakatan po na hindi hybrid. Halos po lahat ng planting material ng lakatan dito sa amin, mga ka-agri, hybrid na. Nawala na dito sa amin yung pinaka na native namin dati na lakatan na tinatawag naming brangan. Iwan ko lang kung narinig niyo yan. Dito po yan sa Iloilo, yung dati, brangan. Yung brangan po na lakatan ay mas masarap. Orange na orange, mas mabango. Na wala na po yan dito sa amin. Hindi ko nga alam kung bakit, ano nangyari dito sa bayan ng Leon. Kahit saan ako pumunta, wala na po yung brangan namin na talagang native na planting material na na lakatan. At yung brangan naming lakatan dito na native, napaka-sensitive po nun sa sa sakit. Pag magkaroon ng sakit sa area ng taniman ng lakatan, yung brangan, yun yung unang tatamaan talaga kahit anong klase ng sakit sa lakatan. Kaya po hindi na po siya na-preserve. Kasi nung maliit pa ako, high school pa ako, mayroon pa yan kami dito, nagtatanim pa kami yan dito. Yun po ay tinatanim namin ng full organic talaga kasi nga parang na siya talaga tawag, parang ordinary siyang klase ng lakatan. Hindi masyadong lumalaki, pero napakasarap po nun. Pero nawala na po yung ganung variety namin dito. So itong tinatanim natin dito ngayon ay punggok variety po ito. Hybrid na po ito. Consider na po itong hybrid na na lakatan. So yun yung mga diferensya. Kung sana double price sana pagdating sa market, siguro kalahati nitong tanim natin siguro full organic at kalahati po ayun, mix. Yun siguro ang ginawa ko. Kaso nga po pagdating po sa market, same price lang. So in management way, dito na ako sa karamihan sa pang pang commercial type talaga na pag-manage ko ng lakatan dito, mga ka-agri. Hindi naman ito kagandahan yung ating lakatan. Tingnan po, hindi naman ito kagandahan, pero proud po tayo na sasabihin sa inyo, zero synthetic fungicide, bactericide at insecticide po. Hindi po tayo nag-i-spray ng ganun dito. Talagang yung ini-spray lang natin dito ay organic po talaga. Ang wood vinegar po natin. Yun lang palagi. At mini-maintain yung kalinisan. Mini-maintain po natin na hindi po pumasok maramihan yung mga peste dito, mga disease po dito. Pag may tinamaan po ng
sakit-sakit po dito ay mabilis po tayo na ina-eradicate yun, pinapatay yun, talagang kinukuha dito sa field kung pwede, as much as early as possible, kasi ayaw nating lumaganap yung sakit dito. Sa awa naman ng Panginoon, yun nga po, makokontrol pa rin natin. May tinatamaan ba dito ng banshee top? Meron, may tinatamaan po, pero hindi po siya ganun kalaganap na agad-agad ay dadami, kasi po kinokontrol na po kaagad natin mga ka-agree. So yun, pakita natin sa harap. So yun po. Again, pag nagtanong po kayo, anong approach yung pagtanim natin dito? Dalawang klase. Yung ano natin, yung trial natin ng full organic doon po sa taas banda yun. Ilang puno lang yun, mga 20 puno lang. Pero pagdating po dito sa ilalim, hanggang doon po sa dulo, hanggang doon sa kabila na mga bagong tanim natin, wala po tayong full organic dito. Doon lang po sa taas, mga 20 puno. Hindi na rin natin yan binibenta. Yun po, pang konsumo na lang talaga. At lahat ng nandito ay naglalagay po tayo dito niya ng commercial na fertilizer besides sa ating mga organic fertilizer. Pero hindi po tayo ganun kadami maglagay gaya ng sa ibang plantation na puro grabe. Halos bawat puno nito siguro 1 kilo lang ng commercial meron. Dito po pa konti-konti lang yung lagay natin kasi nga po maraming organic matter itong lupa natin. May itim pa nga oh. Grabe po yan dito yung organic matter sa ating lupa. So yun po yung sagot natin sa katanungan, organic ba o hindi. Sana po ay may natutunan po kayo dito sa inyong kaibigan Agritech Mix TV po. Mabuhay ka po magsasakang Pilipino. Maraming salamat po sa lahat na palaging sumusunod sa ating mga video. Sinagot lang po natin yung tanong ng ating kaibigan. Organic ba o hindi? Ang sagot, oo at hindi. God bless us all.